Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Minsan pa, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yung pinakamainam na papuri para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil nasamba ka namin, Panginoon. Salamat dahil narito ka, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Kinikilos mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At kinikilala namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong pagiging Diyos, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maging sa pakikinig namin, Panginoon, ang salita mo. Ito po'y Panginoon, ay maging diwa pa rin ang aming pagsamba, Panginoon. Habang pinakikinggan namin ang salita mo, Panginoon, dumaloy ang banal mong Espiritu, Panginoon, sa puso, sa isipan ng bawat isa sa amin, sa buo namin pagkatao, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung hiwalay po ako sa iyo, Panginoon. Nakipan mo ng kapangyarihan, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon. Hindi ako, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Sino po dito ang may mga Bible? Meron po ba kayong mga Bible, mga kapatid? Taas po ang Bible. Amen. Buksan niyo po yan sa John, chapter 2, verse 13 hanggang 22. 1, chapter 2, verse 13 hanggang 22. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera. Pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi ng kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay may pamagat na ang hagupit ng pag-ibig. Grabing pamagat, ano? Ayan, mayroon pong latiko at mayroon pong puso. Ang hagupit ng pag-ibig. Mga kapatid, ilang beses ka na napalo ng tatay mo at nung nanay mo nung bata ka pa? Meron po ba dito napalo? Ako madalas.
Kapag narinig mo na nakukuha ng sinturon o patpat ang nanay at tatay mo, alam mo na ang ibig sabihin, lagot ka. Pero tanong, bakit tayo pinapalo at hinahagupit ng ating mga magulang? Dahil ba galit sila sa iyo? Dahil ba galit sila sa akin? Kasi noon, lagi akong napapalo eh. Naisip ko, galit ba sila? Sabi nga ni Oli, kasi madalas kong mapagalitan yung bunso. Sabi niya, love, lagi galit. Galit pa lang yun. Hindi pa pamalo. Dahil ba galit sila sa atin? Ayaw ba nila sa atin? Ang sagot ay hindi. Pinapalo tayo kasi mahal tayo. Mahal tayo ng ating mga magulang. Kasi ayaw nilang mapahamak tayo. Kasi ayaw nilang lumaki tayong bastos, sinungaling, kaya tayo nahahagupit, kaya tayo napapakalo. Masakit yan sa balat, pero gamot yan sa ating pagkatao. Amen? Ganon din si Jesus, mga kapatid. Sa ating binasa, siya ay namamalo. Pag binasa natin ang Bible, madalas, mga kapatid, makikita natin ang isang Jesus na maamo, naangiti, nag-aanyaya ng paglapit sa Kanya. Pero sa tagpong ito, sa ating binasa, ibang Jesus ang ating makikita. Si Jesus ay gumawa ng latigo. Si Jesus ay nagtaob ng lamesa. Si Jesus ay nagtaboy ng tao at ng mga hayop palabas sa templo. Si Jesus na sumisigaw, alisin niyo yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng Ama ko. Tanong, nag-iba ba si Jesus? Nagbago ba siya? Na-bad trip ba si Jesus? Mga kapatid, hindi. Hindi nagbabago si Jesus. Amen? Yan po ay hagupit ng pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig sa bahay ng kanyang Ama. Ngayon, ano ang dalang mensahe sa araw na ito nung ating binasa? Ano ang dalang mensahe ng hagupit ni Jesus? Bakit siya namalo? Bakit siya nagtaob ng mesa? Tingnan muna natin yung problema. Ano ang problema? Ang problema, ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Ano daw? Mga kapatid, anong ginawa ng tao noon? Ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Ano ba dapat ang bahay ng Diyos? Bahay sambahan. Kaya lang, nung panahon na yon, ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Ang sabi ng verse 13 hanggang 16, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga nagpapalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga nagpapalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga lamesa. Mga kapatid, Pasko noon, maraming tao ang pupunta sa Jerusalem para sumamba, para mag-alay ng kanilang mga daladalang hayop na walang kapintasan para ito iandog. At yun naman ang utos sa kanila nung panahon na yon. Kukuha ka ng hayop sa iyong kawan at yung pinakamainam, yung pinaka-the best, yun ang dadalhin mo sa templo. Iahandog mo, Pasko noon. Kailangan kailangan may dala-dala sila na yung the best para sa Panginoon. Kukuha sila ng hayop at susuriin nila ito. Kailangan walang kapintasan silang makikita. Pasko noon. Kailangan nila ang mga hayop panghandog. Ang problema, ginawang negosyo ang paghandog para sa Diyos.
Ano daw? Ginawang negosyo ang paghandog para sa Diyos. Ang bentahan ng hayop. Di ba dapat magdadala ka? Hindi ka na magdadala, may makukuha ka sa templo. Ang bentahan ng hayop, yung dala mong tupa o baka mula sa kawan mo, reject yun. Reject yun, mga kapatid. May kapintasan yan kahit wala. Hindi ka na magdadala. Pero yung tinda-tinda nila sa loob ng templo, perfect yun. Kahit may kapintasan. Perfect yun. Ang presyo, 10 times ang taas. Wow! 10 times. Yung price. Ano meron? Korupsyon sa loob ng templo. 10 times ang taas. Ano pa? Ano pa ang problema? May palitan ng pera. Nung panahon na yon, sakop sila ng mga Romano. At ang umiikot na pera na dala-dala ng mga tao, perang galing sa Roma. May mukha ni Cesar. Amen? Yun ang dala-dala nila noon. Kasi sakop sila ng mga Romano. At yung pera na yon, may mukha ni Cesar. Tingnan nyo yung mga pera ninyo, may mukha. Nung panahon na yon, mukha ni Cesar. Ang tawag doon, Roman coins. Dahil Roman coins, yung kanilang dala-dala, kailangan nilang magpalit sa templo. Temple money. Kaya may pagpapalit. Roman coins, ipapalit mo sa temple money. Ang problema, tubong lugaw din pag nakipagpalit ka. Pag pinagpalit mo, yung dala-dala mo, tubong lugaw. Mataas. May korupsyon? May korupsyon. Pag bumili ka ng hayop para ihandog, 10 times ang taas ng presyo. Pag nagpalit ka ng dala-dala mong Roman coins dahil hindi tanggap, dahil nandun yung mukha ni Cesar, papalit mo ng temple money, tubong lugaw yung nagpapalit. Wow! Korupsyon sa loob ng templo. Ano ngayon ang resulta nang makita ito ng ating Panginoon? Ano yung resulta? Yung dapat lugar ng panalanginan, lugar ng pagsamba, naging divisorya. Ginagamit ko yung mga word divisorya. Para ano meron sa divisorya? Ang ingay. Ano ba dapat sa lugar ng, ano ba dapat ang templo? Ito'y lugar ng pagsamba, lugar ng panalangin, lugar na katatagpuin mo ang Panginoon. Kaya lang naging resulta, lugar ito ng palengke, naging divisorya, maingay, magulo, na puno ng korupsyon. Ang mahirap, hindi na makasamba. Ang mga mahihirap, hindi na makasamba ng mga panahon na yon. Bakit? Walang pera pambili. So kailangan may ihandog ka, ano dala-dala mo? Kaya siguro yung babaeng balo, yung dala-dala niyang pera, yun na lang binigay niya. Kusing. Korupsyon. Ang mga mahirap hindi na makasamba kasi walang pambili ng tupa, walang pambili ng baka, walang pambili ng kalapati, walang pambili ng bato-bato. At ang bunga niyan, galit ng Panginoon, mga kapatid. Galit ng Panginoong Hesus. Dahil sa dalawang bagay na ninakaw ng tao ng panahon na yon. Ninakaw ng tao ang pagsamba sa Diyos. Hindi na makalapit ang tao sa Diyos. Harang na ang negosyo. Nakukuha niyo po, mga kapatid?
Hindi na sila makasamba, hindi na makalapit sa Panginoon. Bakit? Harang na ang negosyo. Yung dala-dala mong hayop, hindi pwede yan. Sa akin ka bibili. Reject yan kahit perfecto. Kahit walang kapintasan yung dala-dala mo, reject yan. Kailangan dito ka bibili sa loob ng templo. 10 times ang bayad mo. Harang na ang negosyo, hindi na makasamba ang tao. Ninakaw ng tao ang pagsamba sa Diyos. Ninakaw ang pangalan ng Ama, mga kapatid. Kaya't nagalit ang Panginoon. Ninakaw ng tao ang pangalan ng Ama. Ang bahay, ang sabi, bahay ng aking Ama, ginawang bahay ng pera ninyo. Ginawang bahay ng mga negosyante. Kaya nagalit si Jesus. Pinagtataob, hinagupit ang mga tao nung panahon na yon na nasa loob ng templo na nagtitinda ng 10 times ang taas ng presyo, na nagpapalit ng temple money, tubong lugaw, pinagtataob ng Panginoon ang lamesa. Bakit niya ginawa yon, mga kapatid? Iba bang Jesus ito? Hindi. Dahil sinabi doon, ganun na lamang ang malasakit niya sa bahay ng kanyang Ama. Yun ang tutupok sa puso ng ating Panginoon na nakikita niya yung bahay sambahan ng kanyang Ama, yung bahay na dapat doon papasok, pupunta ang mga tao, ginawang negosyo. Negosyante naroon, hindi ang mga sumasamba. Ang mga sasamba na limitahan, may pambili lang ang makalalapit at makapagbibigay ng kanilang handog. Ninakaw ng tao ang pagsamba sa Panginoon. Sabi ko nga, na bad trip ba si Jesus? Hindi. Hindi siya na bad trip. Tinutupok ang kanyang kalooban dahil sa pagmamalasakit niya sa templo ng kanyang Ama. Na kung saan alam ni Jesus na ang bahay na ito dapat bahay panalanginan. Ang taong may suliranin doon pupunta para katagpuin ng kanyang Ama. Ang taong nagkasala doon pupunta para maghandog upang matakban man lamang ang kanilang pagkaasala. Kaya lang nung panahon na yon, ninakaw ng tao ang pagsamba ng tao sa Diyos. Yan po ang problema. Kaya nagalit ang ating Panginoon. Kaya't gumawa ang Panginoon ng latigo. Kaya sabi ko kanina, pag tinignan natin ang Panginoon Jesus, pag binasa natin ang Bible, makikita natin ang Panginoong Jesus na nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, na angiti, mabait. Talaga naman mabait ang Panginoon. Kaya lang sa tagpong ito, ibang Jesus ang pinakikita. Kaya lang uulitin ko, baka hindi niyo ako maunawaan. Kaya ginawa ito ng Panginoon dahil sa malasakit niya sa loob ng templo ng kanyang Ama. Kapatid, tayo ba nagmamalasakit tayo sa templo ng ating Diyos? Pangalawa, malapit na tayong umuwi. Sabi ko kay Belia, basahin mo nga ito. Haba! Okay lang yun. Sabi ko. Alauna, mga kapatid. Tayo. Pangalawa, ikaw ay templo ng Diyos. Kaya tinatanong ko nagmamalasakit ka ba sa templo? Noon, nung panahon na yun, nagmamalasakit ang Panginoon. Ngayon, ikaw, ako ay templo ng Diyos. Ang puso mo ang templo ng Diyos. Unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan.
Huwag mo akong pakialaman. Katawan ko to. Hindi mo pag-aari ang iyong katawan. Yan ay templo ng Espiritu Santo. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Hindi ako nagbibiro, sabihin mo. Ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Amen? So, yung katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. Yan ay templo ng Diyos. Kung ang ating katawan ang templo ng banal na Espiritu, may palengke ba sa loob natin? May palengke ba na nandoon sa loob? Palengke ng kayabangan. Wow! Mayabang ka ba, Romel? May palengke sa loob mo, Romel. Ang yabang mo. May palengke po ba ng kayabangan? Mananampalataya tayo, kaya tayo naging templo ng ating ng banal na Espiritu dahil tinanggap natin si Jesus. Meron bang pagmamataasan? Ang galing-galing namin. Kung hindi kami, hindi yan mangyayari. Palengke ng kayabangan. Natandaan ko, nagtawag ng isang gawain sa Luneta at yung nandoon, sumisigaw siya. Ang galing-galing talaga kapag ganitong organisasyon. Ang dami-dami mga organisasyon ng mga born again doon. Ang galing-galing daw nila. Tinataas yung sarili. Palengke ng kayabangan. Natandaan niyo yung sermon ko noong nakaraan? Glory to me ba o glory to God? Minsan di natin napapansin, glory to God, ay glory to me. Ang naitataas sino? Ang galing-galing natin. Ang galing-galing natin kumanta. Sa atin lang bumababa o nangungusap ang banal na Espiritu. Hindi sa kanila. Tayo lang ang may lisensya para magpagaling. Sa kayo nakakita, may lisensya ng pagpapagaling. Totoo yan. May pinagpe-pray noon. At may dumating at sabi, may lisensya ba kayo ng pagpapagaling? May lisensya pala ng pagpapagaling. Palengke ng kayabangan. Kami lang ang may lisensya para magpagaling. Hello? Sino nagpapagaling? Ikaw? Kahit anong lisensya hawak mo, si Jesus ang lisensya. Palengke ng kayabangan. Glory to God o glory to me? Palengke ng kasalanan. Lord, hindi kita maisisingit sa buhay ko. Busy ako. Busy ako sa bisyo ko. Di ba merong ganon? Hindi maisingit si Jesus kasi bakit? Busy. Busy saan? Sa kasalanan. Nakalulungkot, di po ba? Minsan di natin namamalayan, meron po palang yung templo ng Holy Spirit, may palengke pala sa loob. May palengke. Lord, hindi kita maisisingit sa buhay ko. Busy ako ngayon sa hanap buhay. Blines mo ako, Lord eh. Sinabi mo dapat yung binigay dapat pag-iingatan, pinag-iingatan ko. Pinagyayaman ko. Yung binigay mo sa akin biyaya na negosyo. Lord, busy ako eh. Busy ako. Nagaganap? Opo, nagaganap. Minsan nga, yung ikapu na lang, yung offering na napupunta sa church, yung tao, wala. Bakit? Busy. Busy? Ano pa? Palengke ng pera. Lord, pag nanalo ako sa loto, sasamba na ako. Sino dito tumataya ng loto? Taas ang kamay.
Ako lang ang nakataas ang kamay. Ang hirap no, makita ni Pastor Romel nakapila sa pilahan ng loto. Sabi ni Omel sa akin, Pa, sana magpalit na tayo ng bagong bahay. Paano tayo magkakaroon ng bahay kako? Wala tayong pera. Tumaya ka ng loto. Napanood yung palabas sa isang telebisyon. Akala niya ganun-ganun. Palengke ng pera. Kailangan ko ng maraming pera. Pera. Kailangan ba natin ng pera? Oo. Dapat. Pero ang pera, pambayad natin. Hindi dapat tayo nag-aangat ng maraming pera. Meron ka ng pera, nag-aangat ka pa. Kaya nahadlangan na nung pera, yung alin? Yung pagsamba, yung paglapit, nagkaroon ng palengke sa loob. Kailangan ko yumaman. Hindi masamang yumaman. Hindi masamang yumaman. Kaya lang, huwag maging hadlang ang pera para sa ating mga pagsamba. Kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, gamitin mo ang pagpapalang yan upang maging kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo magmamahal sa pera, gagamitin natin ang pera para ang tao mailapit natin sa Panginoon kung pinagpapala ka. Pinagpapala ka ba ngayon? Praise the Lord. Pero hindi tayo alipin ng pera. Dapat. Hindi makita ang palengke na yan sa loob ng ating mga puso. Mga kapatid, si Jesus ay nagagalit pa rin hanggang ngayon kapag may umaharang sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Busy ako, Lord. Busy ako, Panginoon. Hindi ako pwede ng linggo. Natandaan ko, meron akong leader. Chichismis ko muna. Wala sa church, linggo. Ba't wala? Okay lang kung sa pamilya. Abay, nanood ng concert. Ng mga Koreano. So bilang pastor, kinausap ko, with love. Yan bang ginawa mo? Sa tingin mo, nakapagbibigay lugod sa Diyos? Hindi po, pastor. Huwag ka sa akin humingi ng sorry kay Lord. Busy? Saan naroon? Yung araw na dapat nandun ka sa loob ng bahay-sambahan, napalitan. Yung dapat sumisigaw ka ng papuri sa Diyos, ang sinisigawan mo na ay yung tao, idol ko siya! Nakita ko rin sa wakas! Nagagalit ang Diyos. Bakit? May umahad lang. Pero alam ninyo, may good news doon. Yung kabataan namin na yon, kinausap ng Panginoon at nakalinya siya para maging pastora. Dahil nakinig. Dahil sumunod. Sabi ko, mukhang papalit sa akin dito. Babae Ibig sabihin, nagaganap. Mga kapatid, nagagalit ang Diyos kapag may umaharang sa ating pagsamba. Ang puso natin ang malasakit ni Jesus. Kapag may hadlang dyan sa pagsamba, nagagalit si Jesus. Concern siya sa templo, sa atin, mga kapatid. Concern ng Panginoon sa ating katawan. Hindi siya nagagalit dahil gusto lang niya magalit sa iyo. Concern siya sa katawan mo. Dahil ikaw ay templo ng Panginoon. Concern siya dyan. Awit 69, verse 9. Ang malasakit ko ang iyong tahanan. Matinding matindi ang aking kalooban.
Nasasaktan si Jesus kapag sinisira, binababoy natin ang katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. Ano daw? Nagagalit si Jesus kapag sinisira natin, binababoy natin ang katawan, ang templo ng ating Panginoon. Na sinabi ko kanina, ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Maging hanggang ngayon, mga kapatid, kapag binababoy natin, sinisira natin ang katawan ng ating Panginoon, ang templo ng banal na Espiritu, nagagalit ang ating Panginoon. Nagseselos ang Diyos. Parang asawang nagseselos kapag may kahati siya sa pag-ibig mo. Kaya sabi niya, ako lang ang iibigin mo. Greatest commandment, love your God. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Yan ang greatest commandment. Tapos makikita ng Panginoon, may kahati. Minsan pa nga hindi kahati, kapalit. Kapalit. Nagseselos ang Panginoon. Hindi mo na ako love. Hindi mo na ako love. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Minsan ito na lang, I love you, Lord. Seselos si Lord. You don't bring me flowers anymore. Alam niyo yun? Hindi ka na nagdadala ng handog. Concern ng Diyos sa katawan natin. Nagseselos si Lord. Mahal mo ba si Lord? Mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang ating Panginoon, huwag nating babuyin ang templo ng banal na Espiritu. Banal yan. Nilinis siya ng dugo ng Panginoon. Sino dito nilinis na ng Panginoon? Huwag nating hayaan yung nilinis na ng Panginoon ay muling madumihan. Yan ay tahanan ng Diyos. At ang tahanan ng Diyos, ang templo na yan, na yung katawan, dapat yung nananaan dyan ay banal. Dapat yung pinananahanan niya, ganun din naman ay banal. Kaya sabi niya, be holy for I am holy, kasi ikaw nga ang templo ng banal na Espiritu. Paano kung mananaan sa'yo kung ang dumi-dumi? Kung mayroong mga palengke sa loob ng ating mga puso, mga kapatid. Palengke ng kasalanan, palengke ng pera, mga kapatid. Paano mananahan ng Panginoon? Be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako galit. Concern ng Diyos sa templo ng ating katawan. Itong katawang ito, templo. Nagseselos ang Diyos. Pag hindi na siya ang mahal mo. Di ba yan ang sinabi niya sa isang church? Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Binanggit mo na yung mga bagay na kapuri-puri. Ito ay pagmamapuri ko sa iyo. Ito. Nagtitiis ka. May discerning spirit ka. Kaya lang meron akong laban sa iyo. Hindi mo na ako love. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kapatid, mahal mo pa si Jesus. Ngayong araw na ito, sinasabi ni Jesus sa atin, nagtatanong, mahal mo pa ba ako? Iniibig mo pa ba ako, Romel? O iniibig mo na ako, iniibig mo ang mga bagay na ito? Ang ginagawa ko po ito, tinutuwid ako ng Panginoon. Romel, mahal mo ba ako? Iniibig mo ang mga bagay na ito? Romel, iniibig mo ba ang pagkilala, Romel?
Meron na. Yun. Hallelujah. Kapatid, mahal tayo ni Jesus. Kaya ayaw niya na may sumisira sa relasyon natin sa Kanya. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nagtatanong ang Panginoon, naghahanap ang Panginoon, mahal mo pa ba ako? Kasi ayaw ng Panginoon ng may kahati at sumisira sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nagtataob ang Panginoon ng mga lamesa sa puso ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Hanggang ngayon, may latigo ang Panginoon, mga kapatid. Nilalatigo niya. Alin? Nilalatigo niya yung mga idol natin. Minsan may mga idol tayo, hindi natin namamalayan. May mga idol tayo sa ating mga puso. Idol nyo, ang trabaho mo, nilalatigo, tinataob ng Panginoon. Mas una pa ang trabaho mo kaysa kay Lord. Hindi masamang magtrabaho. Ayaw ng Diyos ng taong tamad. Kaya lang hindi mo dapat mahalin ng lubos ang trabaho mo nang higit kay Lord. Mahal mo ba? Idol mo ba yan? Kailangan mo magtrabaho, kailangan ko marating ang magiging manager. Idol mo na siya, nakalimutan mo na si Lord. Kapatid, idol mo ba ang jowa mo? Sino dito ang may jowa? Boyfriend, girlfriend. Alam nyo ba, yan ang adlang. Yung mga may girlfriend at boyfriend, hindi ko sinasabing huwag kayong magkasintahan. Gusto nyo mag-asawa, bahala kayo. Kaya lang, minsan yung kasintahan niya nangadlang. Yan ang adlang. Meron akong pamangkin, kaboborn again lang niya. At naroon na siya sa Valenzuela. Kasama na buong pamilya. Kasama yung girlfriend. Hindi ko yun nidyukan. Sabi ko, huwin natin siya. Kasi dikandado. Kasama ng tiya na nakaluhod. Mahal niya yung pamangkin ko Punta siya sa church. Meron siyang ministry. Sabi ko, pamangkin, panik na. Mamaya na to. Mukhang nagbabackslide yung pamangkin ko. Mamaya na to. Nakayapos pa yung girlfriend. Bahala kayo. Kung gawin yung luneta yan, bahala kayo. Sa isip-isip ko. Isang araw, sabi nung pamangkin ko, break na kami. Hindi kita inudyukan Bakit kayo nag-break? Kako, baka ilang araw lang yan. Break na kami. Kasi sagabal siya sa ministeryo ko. Pag nakita mo yan, talaga to. Totoo. Nasasakal ako. Gusto niya, kada minuto mag-chat ako sa kanya. Tapos gusto ko nang mag-ministry, hindi ako makapag-ministry. Kala ko napatanggap na natin. Hindi, kunyari lang, nagpapanggap siya, tito. Kunyari, tinanggap niya si Jesus. Sabi ko, yan bang sinasabi mo ay final na? Sabi niya, opo. Break na kami. Di ba, tito, sabi mo sa akin, una si Lord. Oo nga. Una si Lord. Alam niyo, tinataob ng Panginoon yung mga lamesa ng mga idolo natin sa ating mga puso. Minsan tayong mga magulang, kala natin tayo magtataob, Yun yung nanay Kuya, kausapin mo naman. Kasi yung mga picture nila sa FB, kala mo ikakasal na. Pag nakita nyo talaga, kala mo nagpo-propose.
Kaya lang, alam niyo po ba, ang magulang niya walang nagawa. Pero nang kumilos, tinaob ng Panginoon, yung idolo, yung kanyang jowa, mga kapatid, yung kanyang girlfriend. Ang Diyos ang kumilos. Ayoko na, tito. Sagabal siya sa paglapit ko sa Panginoon. Mga kapatid, hanggang ngayon, nagtataob ang Panginoon ng mga lamesa sa ating mga puso. Masakit. May mga idol tayo, cellphone mo. Taas ang cellphone. Pag umaga, ano hawak mo? Cellphone. Romel, ano hawak mo? Cellphone. Yes. Lahat tayo guilty dyan. Pero tinataob ng Diyos. Tinataob ng Diyos. Kailangan pag umaga, hawak natin ang alin, ang ating mga Biblia. Gigising tayo ng umaga, hawak natin ang mga Bible natin, mga kapatid. Tinataob ng Diyos sa mga pera. Pera sa loob natin, more, more, more. Natandaan nyo na nakaraan, sabi ko, hindi tayo lovers of money. Lovers of money and position, tayo ay lover nino. Lovers of God. Amen. Tinataob ng Panginoon. Kapag yan na ang sinasamba mo, mga kapatid, hindi na ang Diyos, tinataob yan ng Diyos. Kapag ang sinasamba natin, trabaho natin, kapag sinasamba natin ang ating mga girlfriend, boyfriend, tinataob yan ng Panginoon. Kapag sinasamba mo ang cellphone mo na, kapag ang sinasamba mo, minsan ang pera mo, pag sinasamba mo ang kayamanan, tinataob na yan ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na may kahati sa puso mo, concern siya sa templo ng banal na Espiritu. At ikaw yun, kapatid. Hahagupitin tayo ng Diyos. Galit ba siya sa atin, mga kapatid? Hindi. Ang tawag diyan ay malasakit ng Diyos. Ang tawag diyan ay malasakit ng Diyos. Masakit ang palo, mga kapatid. Masakit ang palo, pero pag-ibig yan ng Diyos. Kasi kapag ginayaan tayo ng ating Panginoon, mapapahamak tayo. Kaya kailangan masaktan tayo. May mga bagay na inaalis ang Diyos sa buhay natin at kadalasan umaaray tayo. Ang sakit-sakit naman, Panginoon. Hagupit yan ng pag-ibig ng Panginoon, kapatid. Kapatid, may mga tinataobang mesa o lamesa ang Diyos sa loob natin. Hinahagupit ba tayo? Pinapalo ba tayo ng ating Panginoon? Hindi yan hagupit ng galit, kapatid. Tandaan natin, hindi yan hagupit, hindi yan palo ng galit ng Panginoon sa atin, kundi hagupit yan ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah! Pag-ibig yan. Masakit. Amen? Pero sabi ko nga kanina, yan ang gumagamot sa ating mga pagkatao. Yung sakit na nararamdaman natin dahil tinutuwid tayo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, tinuwid mo ako. Salamat, Panginoon, nasaktan ako. Kapag meron ng ganyan, mag-praise the Lord ka, kapatid. Amen? Kapag nararamdaman mo, pinapalo tayo ng Panginoon. Nasa pagpalo ba tayo ngayon, mga kapatid? Mag-praise the Lord ka, sabi ko nga. Mag-praise the Lord ka. Pag nararamdaman mo, nasa pagpalo ka. Yan ay palo ng pag-ibig. Dahil hindi niya ibig na tayo ay mapahamak. Ang sabi ng Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sino dito ang anak ng Diyos? Kapag nakakaranas ka ng disiplina, anak ka. Kapag nakakaranas ka ng pagpalo ng ating Panginoon, dinidisiplina tayo kasi mahal tayo ng Panginoon. Natandaan ko ang isang habang pinapalo yung kanyang anak, umiiyak siya. Di ba ganun ang mga nanay? Pag namamalo, umiiyak. O kung mamalo tayo, kung saan nalang tamaan.
Ang Panginoon, kapag pumalo, hagupit yun at palo ng pag-ibig sa atin. Sino ngayon na nakakaranas ng pagpalo? Magpuri ka sa Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Bakit niya papaluin yung hindi niya anak? Nanay, namalo ka ba ng hindi mo anak? Hindi, di ba? Ba't mo papaluin yung hindi mo anak? Bisa nagagalit nga yung mga anak natin eh. Bakit pa ako pinagagalitan mo? Siya ang may kasalanan. Di po ba? Bisa di ba ganyan tama magulang? Pinagagalitan natin yung anak natin kahit tila parang argabyado yung anak natin. Pero siya ang pinagagalitan natin. Nagtatanong sila, bakit ako pinagagalitan mo? Bakit ako pinapalo mo pa? Bakit ako? Kasi hindi ko pwedeng paluin anak yung hindi ko anak. Ang tanong, anak ka ba ng Diyos? Mag-praise the Lord ka. Kung ngayon, dumadanas ka ng palo ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, ang dating templo ay wala na. Ang second temple ay sinunog. Giniba ng mga Romano sa pangunguna ni Titus, anak ni Emperor Vespasian, 70 AD. Natupad ang sinabi ni Jesus sa Mateo 42:2. Sinabi ko sa inyo, walang matitira na nakapatong na bato sa kapwa bato, ang lahat ay iguguho. Wala nang templo. Sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, mga mananampalataya, walang problema sa atin kung maitayo ang third temple. Di ba yan ang inihintay? Yung third temple. Walang problema sa atin kung maitayo ang third temple para sa pagsamba. Kung pag-uusapan ang pagsamba, mga kapatid, wala tayong problema sa pagsamba. Bakit? Kasi si Jesus mismo ang bagong templo. Ikaw ay templo, si Jesus ay bagong templo. Talaga? Ang sabi ng John chapter 2 verse 18-22, ang sabi diyan, dahil dito tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipakikita mo upang patunayan na may karapatan kang gawing ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinasabi ni Jesus. Walang problema sa mga mananampalataya kung mayroon pang templo o wala. Dahil si Jesus mismo na tinanggap mo ay siyang tunay na templo. Amen? Hallelujah! Tanong ng mga Hudyo anong himala ang maipakikita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Ipakita mo ang ID mo. Anong ganon? Magpakita ka ng ID. May karapatan ka. Di ba kanina sabi ko, meron ka ba lisensya ng pagpapagaling? O magpakita ka ng ID. Ano karapatan mo dito? Kasi alam ng mga Hudyo kung ano ang salita. Nakasulat yan sa lumang tipan. At ginagawa ito ng Panginoon ng panahon na yun. Kaya sabi ng mga Hudyo, anong karapatan mong gawin ito? Dahil nung panahon na iniintay nila ang Mesyas. Anong karapatan mo? Magpakita ka ng himala. Magpakita ka ng ID. Ng karapatan mo para gawin ito. Ang sagot ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Pagkagulat, 3 araw? Ilang taong itong binuo, tapos 3 araw itatayo mo. Ang akala nila, literal na building. Pero ang tinutukoy ni Jesus ay ang katawan niya mismo, ay ang templo ay ang templo. Amen? Si Jesus mismo ang templo. Ibig sabihin, hindi na building ang templo. Hindi na building. Hindi na sa Jerusalem lang pwedeng sumamba.
Sasamba, pupunta pa tayo ng Jerusalem. Hindi na, ang pagsamba ay hindi na malilimitahan sa pamamagitan ng pagpunta mo sa Jerusalem. May passport ka ba? Hindi malilimitahan ang pagsamba mo sa Panginoon kung hanggang ngayon pupunta ka pa ng Jerusalem. Buti na lang ang ATM nakatapak ng Israel, ng Jerusalem. Kaya lang isang beses lang yun. Kung linggo-linggo kailangan pumunta sa Jerusalem. Kapatid, giniba na ang Second Temple. Amen? Yung wall na nga lang ang natira eh. Ngayon, may problema ba sa mga mananampalataya? Wala. Dahil si Jesus mismo ang templo. Amen? Wala nang problema sa pagsamba. Kanina nga nasamba natin ng Panginoon na. Sino dito nakasamba sa Panginoon? Hallelujah! Yun ang pagpapakita na hindi lang sa Jerusalem. Si Jesus mismo ang templo. Sabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito, tatayo ko ng 3 araw. Ang akala nila, sabi ko nga literal na building, pero ang tinutukoy ni Jesus ay ang katawan niya. Ibig sabihin, hindi na building ang templo, hindi na Jerusalem lang ang pwedeng, hindi na just sa Jerusalem lang pwedeng sumamba. Ang sabi ng John 4:21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Nakita niyo po? Ang sabi niya, sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin. Kasi noong mga panahon na yon, sasamba ang mga Samaritano saan? Sa bundok. Yun naman mga Hudyo saan? Sa Jerusalem. Darating ang panahon, di ka nasasamba sa bundok na ito. Hindi na sasamba lang sa Jerusalem. Si Jesus na ang templo. Saan niya tayo lalapit para mapatawad, mga kapatid? Kasi noong panahon na yon, kailangan nilang pumunta sa templo, mag-aalay, maghahandog, para mapatawad, mapagtakban man lamang ng dugo ng mga tupa o ng baka ang ating mga pagkakasala, ang pagkakasala nila noon. Kaya lang ngayon, mga kapatid, sabi ko nga po, hindi na sa Jerusalem lang ang pagsamba. Tayo ay lalapit sa Diyos para mapatawad. Siya ang sakripisyo mismo, si Jesus. Hindi ka nabibili ng tupa, hindi ka nabibili ng baka. Si Jesus na mismo yung Lamb of God. Amen? Siya na yun. At perfecto yun. Perfecto si Jesus. Siya na din ang high priest. Kasi kapag may handog ka, dadalin mo doon, bibigay mo yung handog mo sa high priest. Si Jesus na rin ang high priest. Kapag lumapit ka kay Jesus, lumapit ka sa templo na si Jesus, si Jesus na ang Lamb, si Jesus na rin ang high priest. Siya na din ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Di po ba? Tingnan ninyo, malaya tayo nakakalapit sa Diyos. Sino dito naramdaman niya ang presence ni Lord kanina? Hallelujah! Kaiba ang presensya ng Panginoon. Ang sarap sa presensya ng Panginoon. Kapag nakapasok ka na dun sa presence ni Lord, di ba? Ibang kagalakan ang dala-dala nito. Ayaw mong uminto. Hanggat maaari nga, sumamba na lang. Sa mga tunay na nagmamahal sa templo, si Jesus. Si Jesus. Pastor Romel, ako templo. O di ba katawan tayo ni Kristo? Kaya parte ka ng templo. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Parte ka ng templo. Si Jesus na ang high priest. Si Jesus na din ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay nabuhay sa 3 araw. Kaya lahat ng sinabi niya ay totoo. At may karapatan siyang maglinis kasi siya ang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Siya ang anak ng Diyos. Kaya siya namatay para linisin hindi lang ang templo sa Jerusalem. Kaya siya namatay para linisin ang templo sa ating mga puso.
Nilinis na tayo ng ating Panginoon. Kapatid, sa pagtatapos, praise the Lord, hindi niyo ako tinulugan. Kundi may unan dyan. Kapatid, hayaan natin hagupitin ni Jesus ang mga palengke sa puso natin. Meron bang dapat itaboy? Bisyo ba yan? Galit? Pride? Hayaan natin hagupitin ng Panginoon. Ang templo ay para sa panalangin at pagsamba, hindi para sa pera. Prioritize mo ba si Lord? O singit lang siya pag may kailangan ka? Kapatid, si Jesus ay hindi lamang maamong tupa. Siya din ay leon na nagagalit sa kasalanan. Galit siya hindi dahil hate ka niya. Galit siya dahil mahal ka niya. At ayaw niyang may sumisira sa iyo. Dahil ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Kapatid, kung pumasok si Jesus sa templo ng puso mo ngayon, may itatao ba siyang mesa? Hayaan natin siyang linisin ang ating mga puso, mga kapatid. Mas maganda ang bahay kapag malinis. Mas payapa ang puso kapag si Jesus ang laman ng ating mga puso. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Oh God, Jesus. Hallelujah. Pwede ba uwitan natin ng Panginoon? Panginoon, patawarin mo kami kung may mga hadlang sa puso namin sa pagsamba. Kayabangan, pera, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Salamat, Panginoon, dahil nagagalit ka, hindi dahil galit ka sa amin. Nagagalit ka dahil nagmamalasakit ka sa amin, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na may umahadlang sa paglapit namin sa iyo. Ayaw mo, Panginoon, na nahahadlangan ng presensya mo, Panginoon. Dahil sa mga bagay na lumalagay sa puso namin na hindi na nararapat, Panginoon, dahil lininis mo na kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Diyos kang patuloy na naglilinis ng buhay naming mga mananampalataya. Salamat, pinapalo mo kami, Panginoon. Dahil daman-daman namin, Panginoon, anak kami, Panginoon. Anak mo kami, Panginoon. Kapag nakakaranas kami ng pagpalo mo, Panginoon, praise the Lord, hallelujah, purihin ka. Nagpapakita, Panginoon, na anak mo kami, Panginoon. Hindi ka galit sa amin, kundi anak mo kami. Dahil dyan, Panginoon, karapat-dapat na sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, Panginoon. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon. Dahil tanggal na, Panginoon, ang mga sagabal sa paglapit namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng idol sa aming mga puso, Panginoon, O Diyos, aming isinusurrender, Panginoon, sa iyo, Diyos. God, linisin mo pa kami, Panginoon. Patayaan mo kaming makalapit sa presensya mo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, suriin mo pa, Panginoon. Sabihin mo pa sa amin, Panginoon, ano ba yung mga bagay na dapat alisin sa aming mga buhay, Panginoon. Na nagiging sanhi, Panginoon, ng pagkagalit mo, Panginoon. O God, salamat. Bagaman nagagalit, umiibig ka, Panginoon, sa amin. Salamat po. Ramdam namin ang pag-ibig mo sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Awit tayo sa Panginoon. Nagnanais ng espesyal na panalangin, narito po ang altar. Punta lang po sa altar, mga kapatid. Hallelujah.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Magaling na siya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Sambahan natin ang Panginoon. Yan ang walang hanggang mga maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, O Diyos, lahat ng pagsamba para sa Panginoon. Hallelujah! Yung the best na pagsamba para sa Diyos. Hallelujah! Oh God! Ngayon at kailanman, loobin mo! Ang buhay na ito, Panginoon, banal mong tahanan, O Diyos, dahil ito ay templo, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon. Oh God! Papuri! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah! Loobin mo, O Diyos, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Hallelujah, Lord! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong. Wagas na pagsinta. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hanggang papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! 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 We glorify your name, O God, for you are worthy to be praised, O God. Jesus, hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa palo ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinatanggal mo ang mga idolo, mga Diyos-Diyosan sa aming mga puso, Panginoon. Tinatanggal mo, Panginoon, ang lahat ng pagmamalaki, pagmamataas. O God, tinatanggal mo, pinapawi mo, Panginoon, dahil hindi ito karapat-dapat sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, mayroon kaming Diyos na tulad mo, Panginoon. Diyos na naglilinis. Dahil kami, tahanan mo, Diyos. Dapat lang maging malinis, maging banal. Dahil nananahan ka sa amin, Panginoon. Kami ay templo, Panginoon. Ikaw ay templo, God. Ganun na lamang ang malasakit mo sa templo, Panginoon. Ganun na lamang ang malasakit mo sa amin, Panginoon. Ganun na lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. At ngayon, Panginoon, gugunitain namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Magiging karapat-dapat kaming tumanggap sa simbolo ng katawan mo, Panginoon, at ng dugo mo, Panginoon. Dahil nilinis mo na kami, Panginoon. Binanal mo kami, Panginoon. O God, salamat po, Panginoon. Hindi ito magiging silbing kahatulan sa amin, Panginoon. Kundi ito'y magiging pagpapala, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri,
sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, 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 amen. Hallelujah. Dako pa tayo sa isa pang gawain, ang paggunita sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kunin niyo po inyong mga tinapay. Thank you. Tayo po'y tumayo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po, hawakan niyo po ang tinapay. Yan po ay simbolo ng katawan ng Panginoon. Katawang hinampas. Katawang umako ng lahat ng ating kahihiyan. Katawang nabayubay. Tumanggap lang lahat ng kahihiyan. Kapatid, gunitain mo sa iyong kaisipan sa oras na ito ang ginawang sakripisyo ng Panginoon. Gabi pa lang noon, sa hardin ng Getsemani, halos madurog ang puso ng Panginoon. Hallelujah. Sa hirap na dinadanas ng Panginoon. Hallelujah. At nang siya ipagkanulo, ano ang pakiramdam ng kaibigan mo'y ipagkanulo ka? Kasama niya sa pagkain at sa ministeryo. Pinagkanulo ang Panginoon. At nang siya'y hinuli, hinampas ang Panginoon. Dinuran ang Panginoon. Imaginein mo, kapatid. Dinuran ang Panginoon. Samantalang sa langit, sinasamba, tinataas ang Panginoon. Ngunit dito sa lupa, dinuran ang Panginoon. Imaginein mo, kapatid, kung ano ang ginawa sa Panginoon. Gumawa ng tinik, koronang tinik, inilagay sa ulunan ng Panginoon at pinalo na siya ng tambo noon, magang-maga ang ulo ng Panginoon dahil sa hampas ng tambo. Dahil yan sa pag-ibig niya. At nang buhat-buhat ng Panginoon, ang napakalaking troso, paakyat sa Golgota. Buhat-buhat niya ang lahat ng ating kasalanan. Nang panahon yon, karumal-dumal ang ipako sa krus. Karumal-dumal. Pero naging karumal-dumal sa harapan ng tao ang ating Panginoon. Ang lahat ng yon, tiniis ng ating Panginoon. Imaginein mo, kapatid. Lahat yun, tiniis. Hampas, dura, palo ng mga Romano, na ang pamalong yon, pag hinampas, kasama ang laman.
nagkaluray-luray. Walang maganda na makita, walang anyo na makikitang maganda sa harapan ng sa mukha ng Panginoon ng panahong yon. Kapatid, yan ang ginawa sa Panginoon. Lahat ng kahihiyan, at ang pinakamahirap sa Panginoon, nang siya'y mapasigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kapatid, hindi siya iniwan ng Ama. Sa tagpong iyon, hindi lang makita ng Ama na ang kanyang anak na hindi namang nagkasala ay nagmukhang napakalaking kasalanan sa harapan ng Ama. Kasalanan mo yon, kasalanan ko yon. Kasalanan natin lahat yun. Pero ang Panginoon, lahat yun tiniis, kapatid, sapagkat iniibig ka ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, Panginoon, o Diyos, kinukunita namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, namatay ka para sa amin, Panginoon. Oh God, hindi ka nagdrama, Panginoon. Ang lahat yun, ginawa mo, Panginoon, tulak ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. God, thank you. Salamat po, Panginoon. Malinis na kami. Salamat, Panginoon. Pinatawad mo na kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, Panginoon, hawak namin ang simbolo ng iyong katawan. Na ito ay sinabi mo, Panginoon, tuwing gagawin namin ito, gunitain namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ngayong araw na ito, Panginoon, ginugunita namin, Panginoon, ang pagpapalaya mo sa iyong mga anak sa kamay ni Satanas dahil pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. Dahil kinuha mong lahat, Panginoon, ang pasakit, Panginoon. Lord, salamat sa katawan mong nabayubay. Salamat sa katawan mong inalay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Ngayon, Panginoon, kakanin namin ang simbolo ng iyong katawan na kami nagpupuri, nagpapasalamat dahil meron kaming isang Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at buhay. Salamat po, Panginoon. Maging kagalingan din ito ng aming mga karamdaman, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, dahil sa iyong mga latay ang aming mga karamdaman ay nagsigaling, Panginoon. Inaangkin namin ang kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Kagalingan ng aming mga karamdamang pisikal, karamdamang espiritual, aming inaangkin in Jesus' name, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Kanin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Hallelujah. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan po ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Magpuri ka sa Diyos, kapatid. Magpuri ka. Dahil sa dugo na dumaloy sa katawan ng Panginoon. Imaginein mo, kapatid, na habang nakabayubay ang ating Panginoon, tumatagaktak ang dugo ng Panginoon sa kanyang katawan. Ang dugo na yan ang luminis sa ating mga pagkakasala.
salamat, Panginoon. Salamat sa dugo, Panginoon, na tumulo sa iyong katawan. At ang dugo na yan ay hindi dugo ng pangkaraniwang tao, Panginoon. Walang kapangyarihan ang dugo ng tao para luminis sa aming mga pagkakasala. Tanging dugo ng isang Diyos na nagkatawang tao ang kayang luminis sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon. Nagkatawang tao ka, Panginoon. At humantong ito sa kamatayan, sa pagbububo ng dugo upang magkaroon ng paglilinis, kalinisan ang aming mga kasalanan. Ngayong araw na ito, Panginoon, ginugunita namin ang iyong dugo, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, salamat. Nilinis na kami ng dugo mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pagsamba. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Tunay po, O Diyos, na kayo ay karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pasasalamat sa ginawa niyo po sa amin sa umagang ito. Marami pong salamat, Lord, sa inyong banal na presensya. Salamat po sa inyong buhay na salita na siya pong patuloy nagpapaalaala sa amin, Panginoon, na ang aming mga katawan ay buhay na templo ng Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang katawang ito, Ama, ay amin pong mapanghalagaan at walang anumang dungis, O Diyos, nang sa gayon, Ama, kayo po ay patuloy makapanamanahan sa amin pong katawan, O God. Salamat po sa walang sawa niyong pagpapaalaala sa amin at marami pong salamat sa inyo pong kabutihan sa buhay namin, O Diyos. Marami pong salamat sa pastor na ginamit niyo sa amin, sa katauhan po ni Pastor Romel. Dalangin namin, Ama, na siya po ay yung patuloy na samahan, gabayan, at patuloy na bigyan ng makalangit na kaalaman, O Diyos, nang sa gayon, Ama, patuloy po niyang maihayag ang inyong salita ng meron pong katwiran at kabanalan, O God. Patuloy niyo po siyang samahan sa ministeryong pinagkaloob niyo sa kanya. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pagtagumpayin ng Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At marami din pong salamat sa mga kapatiran na ginamit niyo sa umagang ito, sa amin pong praise and worship team, Panginoon, at maging sa amin pong mga little children na ginamit niyo, Ama. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyo pong ingatan at pagpalain ang bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na rito sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Tanda, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na nananabik, O Diyos, sa inyong mga salita. Kaya dalangin ko, O God, na patuloy niyo pong pag-alabi ng puso ng bawat isa na kayo lagi ang siyang unahin namin, O God, sa aming mga buhay. Patuloy niyo pong ingatan at pagpalain, O Diyos, lalo't sa higit sa lahat, yung mga lumapit sa harapan, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan, Panginoon, ng katagumpayan ang buhay ng bawat isa. Kalayaan po sa lahat ng uri ng kasalanan na bumabalot sa amin, kung kaya't hindi kayo makakilos sa aming mga buhay, O Lord. Patuloy naming dalangin, O Diyos, ang bawat isa na patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, at bigyan, O Diyos, ng kalakasang nagmumula sa inyo. Sa bawat araw, sa bawat oras, dalangin namin, Ama, ang pagbabago niyo po sa buhay namin, O God. Makita po ang inyong kaluwalhatian sa buhay namin at madatnan niyo po ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo na mayroon pong katapatan. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa umagang ito. At salamat, Panginoon. Alam po namin sa oras na ito, O Diyos, meron po kayong pinagaling, O God, sa may mga karamdaman, Panginoon. Salamat po. At sa mga nalulumbay, uuwi, O Diyos, na meron pong taglay na kagalakan mula po sa inyo, O God.
Salamat po. Kaya ang lahat ng ito ay amin pong ibinabalik sa inyo ng merong pong pasasalamat sa aming mga puso sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Glory to God. Ask po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid.